Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na rerespetuhin ang karapatang pantao ng mga mahuhuling lumalabag sa mga ordinansa pagdating sa kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad. Muli namang iginiit ng DILG na legal ang hakbang na ito ng pamahalaan kung saan ilan sa mga kababayan natin ay nasampola na. Si Ryan Lesige sa sentro ng balita. Sa pagkagat ng dilim, sinuyod agad ng mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD ang bawat sulok ng Quezon City. Ilang oras lamang ito matapos ipag-utos ng Department of the Interior and Local Government ang mahigpit na implementasyon ng iba't ibang ordinansa sa Metro Manila. At sa unang gabi ng kanilang pagpapatrolya, halos 500 na individual ang kanilang naaresto. Sa nasabing bilang, mahigit sa 200 ang nahuling walang pangitaas na damit. Nasa 60 naman ang umiinom ng alak sa labas ng kanilang bahay. Mahigit 30 naman ang dinampot na bumibirit pa rin kahit lagpas alas 10 na. Habang nasa 131 naman ang mga minor de edad na nahuling lumabag sa curfew hour. Nilinaw ng QCPD na hindi agad ikukulong ang mga lalabag sa ordinansa. Meron tayong yung system natin, SIRAS Irog E-Warrant. Sinecheck din natin yung mga identity nila. Baka meron silang existing na warrant o pares. But ganun pa man, kung wala naman silang violation na iba, pagka natikita na po, katulad kagabi sa Barangay Gulod, may isa po tayong nahuling nagiinom siya sa labas. So, tinikita na po natin at pinauwi na din. Sinabi ng QCPD, multang hindi bababa sa 2,000 o community service ng 48 oras ang maaring parusa sa mga mahuhuli depende sa nagawang paglabag, habang maaari din daw makulong ng hanggang 6 na buwan kung paulit-ulit na lalabag. Yun na yung gusto nating ng ating leadership ni SILG at saka ni CPNP, ni RDNCRPO na pababain lalo itong mga 8 focus crime sa within Metro Manila. Kaya po naging pilot project ang Metro Manila kasi nga po ito ang ating show window. Pag may isang krimen dito, nagre-reflect po ang issue sa buong bansa. Ang DILG nanindigan na legal at naaayon sa batas ang pagbabawal sa pag-inom sa kalye, curfew, pagbividyoke at paglabas ng bahay ng walang pangitaas na damit. Gaya ng pag-iingay na dulot ng mga lasing. Pasok ito sa Article 155 ng Revised Penal Code na alarm and scandal. Ang pagbividyoke na nakakaabala sa katahimikan ng iba na pasok naman sa Article 287 na unjust vexation. Ang curfew na pasok din sa Article 151 o resistance and disobedience to authorities. At ang topless naman na pasok sa Article 200 o Act Against Decency. Sana po wag kayong mag-violate para hindi na rin po kayong maabala. Para sa atin lahat po itong ginagawa natin sa katahimikan ng community at para po lahat ay safe, matulog sa ating kanya-kanyang bahay. Sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa, iginiit ng PNP na hindi mala martial law ang kanilang ginagawa. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. mahigpit din ang tagubilin sa mga ground commanders sa paggalang sa karapatang pantao habang gumugulong ang pagpapatupad ng mga ordinansa. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.